sabing kagsugat. Sa isang liblib na lugar sa sitio Panlabuhan, Loreto, Agusan del Sur, inusisan namin ang unang araw ng klase sa Panlabuhan Primary School. Matatagpuan na nakalutang na kahoy at kawayan lang ang nagsisilbing floater ng paaralang ito. Alas 5 ng umaga, maliwanag na sa Agusan Marsh, sa sitio Panlabuhan sa Loreto, Agusan del Sur. Ito ang karaniwang oras ng paggising ng mga tribong Manobo na naninirahan doon. Kaya naman pagdating ng pasukan, walang kahirap-hirap ang mga bata dito na bumangon. Ang mga batang ito, nauna pang dumating sa eskwela sa kanilang mga guro. Pero bagong salta kasi ang mga guro sa Panlabuhan Primary School o mas kilala bilang floating school. Nung linggo lang sila dumating. Minsan ang nakapunta dito ang preschool teacher na si Ana Lu Teves. Pero si Jemwell Ramakula, unang karanasan niya ito ng buhay sa isang komunidad na nakatirang nakalutang sa tubig. Narinig ko na ito rin yung school na nasa tubig, tapos marami daw mga buaya, ganun. Oo. Okay, nasabi ko sa iyo, sa aking sarili, kaya ko ba ito? Oo. Na hindi ako sanay na mamuhay sa ganitong lugar. Kasi lumaki ako sa syudad, kaya taga-bundok ako. Hindi ako nakaranas kagaya nito. Tayo. Grade 2 at 3 lang ang taas sa elementarya sa floating school. Bawat level, tig-6 lang ang estudyante. Sa preschool naman, 5 lang ang nag-enroll. Ang problema, kapag kaunti ang estudyante, kanselado ang klase. Hindi ko pa alam kung pwede ba 5 lang imong i-klase, ana. Kasi sa pagkakaalam ko, dapat 25 talaga yung enrollment ng preschool. 1 session lang yun siya, ma'am. Kasi, ang preschool kasi, 2 session siya. 25 morning, then afternoon po 25. So, 50 dapat. Ngayon, wala. 5 lang talaga yung nag-enroll. Sabik mag-aral ang mga batang ito. Pero sa unang araw ng kanilang klase, marami sa kanilang pangangailangan ay wala pa. Okay, maupo na kayo. Dahil kulang sa silya, mas pinili na lang ng guro na sa sahig na lang paupuin ang mga bata. Niwala ring chalk sa paaralang ito. Kinikilala na ng Department of Education ang floating school. Pero sa ngayon, hindi pa ito kasama sa national budget. On process pa yan, yung budget. Dahil dyan sa namin, sa division, sa DepEd, gina-request pa yan para ma-inform doon sa national government na may additional created school na naman, ganyan. Itaas ang inyong lapis. Itaas yung papel. Napatay ang floating school noong 2005 sa pamumuno ng non-government organization na SICAT. Napakahirap talaga, ma'am. Napakahirap talaga dahil nag-hike kami ng
5 kilometers. Galing doon sa Handayugong at papuntang Agusan Mars. Pagdating ng 5 kilometers pa yung dinalakbay namin. Pagdating namin doon, nagbabangka kami. By means of yung baroto, isinakay namin yung mga school materials namin, yung mga bangko, at sa yung mga aklat. Pagdating namin doon, wala pang school, ma'am. Tapos, through community, tapos tinulungan kami ng komunidad para maitayo yung school. Kasalukuyan na sa ilalim ng lokal ng pamahalaan ng lungsod ng Loreto sa Agusan del Sur ang pagbibigay ng pondo para sa floating school. Spill the word. Sabi ko na kung may indigenous people, may indigenous nature. Kasi nang dumating kami dito, walang-wala talaga kaming gamit. Maski chalk, wala kami. Opo. Kaya natatawa lang ako. Sabi ko sa aking sarili, paano kami magturo kung walang chalk? Kasi ang hirap kasi ng salita ka lang ng salita. Ihalad ko lang kini. Habang wala pang chok, misturang talentadong Pinoy muna ang klase ni Jemuel. It will still be observed for about 1 year or 2 years kung sustainable ba yun. Mas-sustainable ba yung panlabuhan? Kilalanin ng 14 anyos na estudyante na nasa grade 3 pa rin ng floating school. Eskwela pasalamat sa kung makatutukan ng eskwela para makakuan sa bta. Makakuan ko atong kabuhayan. Sa magbabalik ng Under Special Investigation.